Kumusta, nanay? Victoria, anak ko. Ikaw at si Tyler Santos ay nagpapatakbo ng renovation company na talagang umuunlad. Kahanga-hanga ka talaga at ipinagmamalaki kita. Nanay, huwag mo namang sabihin iyan. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. May karelasyon na si Zachary. Ano? May girlfriend na si Zachary? Magkakahipag na ba ako? Oo, pero iginiit ng pamilya niya na bumili muna siya ng bahay bago sila magpakasal. Pumili na sila ng bahay sa Marilag na Tanawin Subdivision, kaya ikaw lang ang makakatulong. Maglaan ka ng oras para ma-secure ito para kay Zachary. Nanay, mahalaga ang kasal ni Zachary, pero ang isang villa ay napakamahal. Nasa site ako ngayon, nag-aayos ng libro. Kakausapin ko muna si Tyler at babalikan kita. Ano iyon? Bakit hindi mo ako hinayaang sumagot ng oo? Balak mong bilhan ng bahay si Zachary? Ano pa bang magagawa ko? Siya lang ang kapatid ko. Malaking bagay ang kasal. Kaya kong tumulong. Victoria, taon-taon mong sinusuportahan ng pamilya mo, pero ang alam lang nila ay bolahin ka. Kailangan mong mag-ingat. Bakit mo na naman ito sinasabi? Iyon ay sarili kong nanay at sarili kong kapatid. Pamilya natin sila. Hindi mo ba iyon maintindihan? Sa tingin mo ba, lahat ng nasa pamilya ko ay gahaman at mapanlinlang? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Ayoko nang mag-away tayo tungkol dito. At ayaw kong marinig ang masamang salita tungkol sa pamilya ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natatakot akong patuloy kang magbibigay at masasaktan ka lang sa huli. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Alam ko kung paano hawakan ang pamilya ko. Tigilan mo ang pagiging bias laban sa kanila. Kuripot ka lang talaga. Tingnan mo muna ito. 10 milyong dolyar? Malaking halaga iyan. Kahit pagsamahin pa ang lahat ng assets ng kumpanya at cash flow, hindi natin kayang bayaran ang ganyang kalaking butas. Ang bahay na gusto ni Zachary ay nangangailangan ng down payment na daan-daang libong dolyar at mahigit 2 milyong dolyar kung buong bayad. Kaya hindi talaga ako kuripot. Hindi lang natin kayang bayaran ngayon. Malaki pala ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayokong mag-alala ka at pinareview ko na sa mga tao ang construction records at inspection at acceptance documents. Kung mapatunayang tayo ang may buong kasalanan, ang kumpanya ay diretsyong magbabankrupt at magli-liquidate at maiiwan tayo ng malaking utang. Mag-isa mong dinadala ito. Nakapapagod talaga iyan. May pagkakataon pa ba tayong ayusin ito? Kung magbabankrupt tayo at magkautang, mawawala lahat ng itinayo natin. Nakikipag-usap na ako sa mga tao para ayusin ito. May pag-asa pa. Dapat mong bisitahin ang pamilya mo at sabihin sa nanay mo at kay Zachary. Tingnan mo kung ano ang magiging reaksyon nila. Bakit mo pa iyan sinasabi? Hindi ako naniniwalang magiging ganoon silang kawalang puso. Sige, pupuntahan ko sila at patutunayan ko sa'yo kung gaano ako kahalaga sa kanila. Nanay, nahihilo ako sa'yo. Bibili lang naman tayo ng bahay. Mayaman si Victoria, kaya syempre, siya ang magbabayad para sa akin. Ano bang ikinababahala mo? Ano ang alam mo? Umiiwas si Victoria sa telepono. Sinabi pa nga niya na kailangan niyang itanong kay Tyler. Malinaw na ayaw niyang magbayad. Masyado na siyang mayabang. Wala na siyang respeto sa atin dalawa. Hindi siya maglalakas loob. Pera niya, sa akin dapat mapunta. At bibilhin niya ang bahay na iyon gustuhin man niya o hindi. O gagawa ako ng eksena sa opisina niya at sisirain ko ang negosyo niya. Kahit nagagawa tayo ng eksena, kailangan nating maghintay hanggang sa tuluyan na siyang tumanggi. Hihingi muna tayo ng magalang bago tayo manigas. Nangako na ako kay Rachel na magkakaroon tayo ng down payment para sa ginintuang Tuktok Mansion sa loob ng 3 araw. Hindi maghihintay magpakailanman ang sanggol niya. Ma'am, Zachary, kailangan kong malaman kung ayos na ang bahay. Paulit-ulit na tinatanong ng mga kaibigan ko kung kailan ang kasal at hindi ko kayang ipagpaliban ng tuluyan. Rachel, huwag kang mag-alala. Bibigyan tayo ni Victoria ng sagot bukas at siya ay isang napakabuting anak kaya tiyak na ibibigay niya sa atin ang pera. Maghintay ka lang ng ilang araw pa. Bibigyan ko kayo ng 3 araw pa. Kung hindi ko makuha ang bahay sa oras na iyon, kanselado ang kasal at hindi ko iingatan ang sanggol. Kayong dalawa ay pwede na lang maghintay na pagtawanan kayo ng buong pamilya. Rachel, wag mong biro ang tungkol sa sanggol. Wag kang mag-alala. Makukuha mo ang bahay na iyon. Rachel, kumalma ka. Nandito ako. At hindi ko hahayaan na apihin kanino man. Tyler, oh Tyler. Maghintay ka lang. Pagsisisihan mo ang mga sinabi mo. Kung alam lang ni nanay ang pinagdadaanan natin, tiyak na tutulungan niya tayo. Ako ang pinakamamahal na anak ni nanay. Paano niya ako hindi matutulungan?
Kung nakita ako ni nanay sa ganitong kalagayan, masasaktan siya. Baka bigyan niya agad ako ng pera. Victoria, anak kong mahal, kumusta ka na? Anong dahilan ng pag-uwi mo ngayon? Nanay, mahirap ang pinagdadaanan ko. Victoria, anong nangyari? Bakit ka mukhang ganyan? Nanay, malapit nang mabangkarote ang kumpanya ko. Bangkarote? Hindi maaari. Nanay? Kakasabi ko lang sa kanya na bumili ng villa para kay Zachary, tapos bigla siyang nabangkarote? Hindi pwedeng nagkataon lang. Victoria, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ang lahat. Nanay, ang kumpanya natin sa pagsasaayos ay nagkaroon ng alitan sa isang malaking proyekto. Ang kliyente ay naghain ng walang batayang reklamo para sa 10 milyong dolyar na pinsala. Anong sinabi mo? 10 milyong dolyar na pinsala? At malapit nang mabangkarote ang kumpanya? Paano nangyari iyan? Hindi mo ba sinabi sa akin na umaasenso ang negosyo? Ayaw mo bumili ng bahay para kay Zachary kapag ikinasal siya. Kaya iniimbento mo ang lahat ng ito para lokohin ako. Hindi ba? Nanay, anong pinagsasabi mo? Paano ba kitang lolokohin tungkol sa ganitong kaseryosong bagay? Kung mananagot ang kumpanya natin, mababangkarote tayo at malulubog sa utang. Nanay, pwedeng mawala sa akin ang lahat anumang oras. Wala na akong ibang pagpipilian. Kaya umuwi ako para humingi kung maaari mo akong... Aba, tingnan mo kung sino ang bumalik, mahal kong kapatid. Bakit hindi ka tumawag ng maaga para masundo sana kita? Kaya, may dala ka bang magandang balita tungkol sa bahay para sa kasal ko? Ano ang napagpasyahan ninyo ni Tyler? Kalimutan mo na yan. May problema ang kumpanya niya. Kailangan niyang magbayad ng malaking halaga at malapit na siyang malugi at mabaon sa utang. Lugi at baon sa utang? Paano naging ganoon kabilis ang pagkasira ng lahat? Totoo ang sinabi ng kapatid mo. Halos hindi na siya makaahon. Wala na siyang pera para matulungan kang bumili ng bahay. Akala ko malaki kang tao na nagpapatakbo ng kumpanya at kumikita ng malaki. Kaya kahit ikaw ay pwede ring bumagsak. Zachary, nahihirapan ako ngayon. Sige, kung hindi mo ako dadamayan, pero bakit mo ako ginaganyan? Anong gusto mong sabihin ko? Noong mayaman at matagumpay ka, hiniling ko sa iyo na tulungan akong bumili ng bahay, pero lagi mo akong binabaliwala. At ngayon, wala ka ng pera at baon sa utang. At inaasahan mong maaawa ako sa iyo. Parang ganun na lang ang buhay. Tama. Matagal ko nang sinabi sa'yo na bigyan si Zachary ng mas maraming pera para sa kanyang bahay kasal. Pero talagang tumanggi ka. At ngayon, tingnan mo ang nangyari. Ikaw mismo ay nasa problema at hindi ka na makakatulong sa pamilya. Noon ko pa sinabi sa iyo na hindi maaasahan si Tyler sa negosyo at na maaga o huli, magkakaproblema. Pero ayaw mong makinig. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Baon ka sa utang kasama niya. Marami ka pang mahihirap na araw. Kahit gaano pa kahirap, patuloy siyang nagtatrabaho ng tapat. Iyan ay 100 beses na mas mabuti kaysa na ikaw ay nagtatambay buong araw at umaasa kina nanay at sa akin. Kahit na nahihirapan siya, nagtatrabaho pa rin siya ng mabuti, na mas mabuti pa kaysa sa'yo na tumatambay ka lang at umaasa kay nanay at sa akin. 100 beses na mas malala. Anong sinabi mo? Victoria, ulitin mo yun. Tama na. Tigilan mo na ang away, Zachary. Nahihirapan din ang kapatid mo. Kaya manahimik ka na lang. Victoria, hayaan mong magsalita ako ng taos-puso. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya mo. Malulunod ka sa utang na walang paraan para makarecover. At kung mananatili ka kay Tyler, gugugulin mo ang buhay mo sa pagbabayad ng utang at paghihirap, pakinggan mo ang payo ko at hiwalayan mo siya. Hindi pwede. Hindi ko siya iiwan kapag siya ay naghihirap. Huwag mong tanggihan agad. Mayroon akong mas magandang opsyon para sa'yo. Isang mabuti kong kaibigan ay nasa negosyo ng mga materyales sa konstruksyon. Hiwalay siya sa asawa at single, at napakayaman niya. Nakatira siya sa isang mansyon. Hiwalayan mo si Tyler at pakasalan mo siya. At yayaman ka habang buhay. Talaga? Napakaganda naman. Victoria, ito na ang pagkakataon ng iyong buhay. Nakakagalit naman ito. Binebenta niyo ba ako na parang ari-arian? Anong ibig mong sabihin, paninda? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Isipin mo, kung mananatili ka kay Tyler, gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa pagbabayad ng utang. Pero kung si Ginoong Wayne ang pipiliin mo, makakapagsimula ka ng mamuhay ng masagana agad. Matutulungan mo rin ako. Victoria, tama si Zachary. Para sa isang babae, walang mas mahalaga kaysa magpakasal sa mayaman. Walang-wala si Tyler ngayon. Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Tsaka, kung hiwalayan mo si Tyler, ang mga utang ng kumpanya pagkatapos ng pagkabangkarote ay babagsak lahat sa kanya. Magiging malaya ka sa utang. Hindi ba't napakaganda noon? Tumpak. Hiwalayan mo na siya
at bawiin mo ang iyong dote. Pagkatapos, pakasalan mo si Ginoong Wayne. Bibigyan ka niya ng isa pang malaking regalo sa kasal. Sa ganoong paraan, mababayaran mo ang paunang bayad sa bahay ni Zachary. Kapag nakapag-asawa na ako ng magandang asawa at magkaanak kami, kailangan mong tumulong mag-alaga sa kanila bilang kanilang tita. Sa panaginip mo, kahit na magutom pa ako, hindi ko pa rin hihiwalayan si Tyler at tiyak na hindi ko pa kakasalan si Ginoong Wayne. Wala kang makukuhang isang sentimo. Sa akin. Victoria, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Binabalaan kita. Makikipaghiwalay ka ngayon? Gusto mo man? O hindi? Binili ko ang kuwintas na ito para sa iyo. Ngayong wala ka ng pera. Dapat, ibalik mo ito sa akin. Nanay, baliw ka ba? Binili ito ng asawa ko para sa akin. Tigilan mo na ang usapan. Iwan mo ang lahat ng mahalagang bagay o hindi ka makakaalis ngayon. Nanay, Zachary, kahit wala na akong pera, anak ninyo pa rin ako at kapatid ninyo. Paanong nagawa mo ito? Kung hiwalayan mo si Tyler, tatanggapin pa rin kita. Kung hindi, wala akong lugar para sa isang anak na walang utang na loob na tulad mo. Tama, nung mayaman ka, binaliwala mo kami. Ngayon, babalik ka na, walang pera para mamburaot. Sa panaginip mo. Sige, nakikita ko na ang tunay ninyong pagkatao. Victoria, kung lalabas ka sa pintuang iyan, huwag ka nang bumalik at itatakwil na kita bilang anak. Oh, kahit mamatay ka pa sa labas, huwag ka nang bumalik sa amin. Sige, kung iyan ang sabi mo, mula ngayon, puputulin natin ang lahat ng ugnayan. Siya ba talaga ang aking sariling ina? At siya ba talaga ang aking kapatid na lalaki? Mahal, anong nangyari? Mahal, Huwag kang umiyak, mahal. Tingnan mo doon. Ayos lang, mahal. Huwag kang umiyak. Masisira ang ganda ng mukha mo. kailan ka dumating dito? Hindi nagtagal, pagkatapos mong pumasok, nag-aalala ako baka apihin ka. Kaya, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ako, hindi lang sila nag-iisip ng maayos ngayon. At kapag natauhan na sila, magsisisi sila. Matapos ang lahat ng ito, nagkakaila ka pa rin ba? Totoo yan. Nabulag lang sila ng pera. Bukod doon, sinong magulang ang hindi nagmamahal sa anak? Sige, gumawa pa tayo ng isa pang pagsubok. Anong klaseng pagsubok? Tawagan ang nanay ko at sabihin sa kanya na nalugi ang kumpanya. Kukwentuhan mo siya ng buo. Tapos tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Naku, sige na. Ang nanay mo ay isang matandang babae galing probinsya. Kaya anong reaksyon ang maaaring makuha mula sa kanya bukod sa pagbibigay sa atin ng ilang mga salita ng aliw? Ano kayang magagawa niya para tumulong? Gusto kong malaman mo na sa mundong ito, mayroon pa ring bagay na tunay na pagmamahal sa pamilya. Sige, tatawag ako. Pareho lang naman ang kalalabasan. Tyler, bakit mo naisip na tawagan ako? Nanay, ito si Victoria. Victoria, ang tagal mong hindi tumatawag. Kumusta na kayong dalawa? Kailan kayong uuwi para makita ako? Nakhluto ako ng sauerkraut na husto mo. Nag-aalaga pa nga ako ng mga manok para kainin ninyo kapag umuwi kayo. Nanay, hindi kami okay. Anong problema? Inaapi ka ba ni Tyler? Sabihin mo sa akin. Papagalitan ko siya. Hindi, nanay. Nabangkarote ang kumpanya namin. Ibinenta namin ang kotse at bahay para mabayaran ang mga utang namin. Ngayon, wala na kaming natira at may malalaki pa kaming utang sa ibang tao. O anak, sa panahong ganito, hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa akin. Saan kayong dalawa ngayon? Sa opisina, Sige, umuwi na kayo agad. Hihintayin ko kayong dalawa sa bahay. Kita mo? Anong sabi ko sa'yo? Inaya lang niya tayong umuwi. Hindi niya sinabing tutulungan niya tayo. Baka gusto lang niya tayong magtrabaho sa bukid. Tara, umuwi na tayo. Magkano kaya ang pera niya? Ilang libong dolyar lang siguro. Iyan ay parang isang patak sa karagatan. Baka hindi ganoon karami ang pera ng nanay ko, pero mas mahal niya tayo kaysa kanino man.
Hindi ba iyan ang kotse ng kapatid ko? Anong ginagawa niya dito? Hindi ko alam. Tara, tingnan natin. Ginang Santos, paano mo nagawang palakihin ang isang anak na lalaki na kayang kunin ang isang maayos na kumpanya at itulak ito sa bangkarote at hilahin si Victoria pababa kasama niya? Sakto. Ayoko talaga na ikasal si Victoria kay Tyler mula pa sa simula. Tingnan mo ang nangyari. Wala na siyang pera. Dahil sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa ito tapos. Kailangang hiwalayan ng anak mo si Victoria o kaya ang buong buhay ni Victoria ay masisira. Tama? May nakita na akong iba para kay Victoria. Isang malaking negosyante na sobrang yaman. Kung ikakasal si Victoria sa kanya, mabubuhay sa karangyaan ang buong pamilya natin. Pasensya na, kasalanan ni Tyler ang lahat at sobrang pinahirapan niya si Victoria. Pero mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya paano sila maghihiwalay na lang? Walang silbi ang pag-ibig kung hindi nito kayang maglagay ng pagkain sa mesa. Walang-wala na ang anak mo ngayon. At maghihirap lang siya kasama niya. Kaya sinasabi ko sa'yo, matatapos ang kasal nila ngayon, maghihiwalay na sila, gustuhin man nila o hindi. Victoria, tamang-tama. Kakasabi ko lang sa biyenan mo na hiwalayan ka ni Tyler. Wala ba kayong hiya at pumunta rito para magsalita ng katarantaduhan? Naghihintay pa si Ginoong Wayne. Sabi niya pagka-diborsyo ninyo, makikipagtipan siya sa iyo agad. Para sa ikabubuti ko? Kung nagmamalasakit kayo sa akin, hindi ninyo sinipa ninyo ako habang nahihirapan ako. Kung nagmamalasakit kayo, hindi ninyo binalak ninyong kunin ang aking dote. Kung nagmamalasakit kayo, hindi ninyo ako pipilitin na pakasalan ang lalaking hindi ko man lang kilala. Victoria, huwag kang masyadong walang utang na loob. Pinaghirapan naming tulungan ka at ganyan ka magsalita tungkol sa amin. Tinatawag ninyong pagtulong sa akin iyon kung para lang sa inyong sarili ang ginagawa ninyo. Ipinakikipagkasundo ninyo ako kay Ginoong Wayne dahil lang sa pera niya para bilhan ko kayo ng kotse at bahay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag kang mangahas na sakta ng manugang ko. Huwag kang makialam, matandang bruha. Umalis ka dito. Ito ang bahay ko. Si Victoria ang manugang ko. Hindi ko hahayaan na apihin mo siya. Saktan mo lang siya at makikita mo. Ginang Santos, ito ay usapin ng aming pamilya. Wala kang pakialam dyan. Siyempre, pakialam ko iyan. Si Victoria ay nagpakasal sa anak ko. At iyon ang dahilan kung bakit bahagi na siya ng pamilyang Santos. Ang pang-aapi sa kanya ay pang-aapi sa buong pamilyang Santos. Talagang hindi ka makatuwiran. Ang anak mong lalaki ay bangkarote at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Kapag nagutom na kayong lahat, tingnan natin kung ipagtatanggol mo pa rin siya. Kahit na magutom kami, hinding-hindi namin hahayaang magdusa si Victoria. May mga tao naman na gagawin ang lahat para sa pera, kahit ipagbili ang sariling anak na babae. Victoria, lahat ng naririto ay ang lahat ng perang inipon ko sa paglipas ng mga taon. $30,000 lahat. At ang card na ito ay may laman na $120,000. Lahat ng perang ibinigay ninyong dalawa sa akin sa paglipas ng mga taon. Inipon ko ang bawat sentimo. Eto, kunin mo. Nanay, huwag. Iyan ang pera mo para sa pagreretiro. Hindi ko ito maaaring kunin. Loka ka. Huwag mo nang isipin ang pagreretiro ko. Kailangan ninyong dalawa ng tulong ngayon. Kung hindi ko kayo tutulungan, sino pa? Pero nanay, hindi pa ito sapat para mabayaran ang mga utang natin. Alam kong maliit lang ito at hindi gaanong makakatulong. Pero ayos lang iyon. Pwede pa tayong kumita. Hanggat ligtas kayong lahat at nagkakapit-bisig, lalampasan ninyo ang lahat. Nanay, Tyler, ikaw ang haligi ng tahanan. Kailangan mong magpakatatag at suportahan ang pamilya. Naniniwala ako sa iyo. Makakaahon ka rin. Kahit hindi, ayos lang. Mayroon pa tayong halos 1 hektarya sa probinsya. Kaya ko pang magtanim ng gulay at mag-alaga ng manok. Hindi ka magugutom. Nanay, salamat. Oh, Ginang Santos, sobra naman kayong mapagbigay sa pagbibigay ninyo sa kanya ng napakaraming pera. Tama. Alam ni Ginang Santos kung ano ang tama. Hindi katulad ng ibang tao na ayaw maglabas ng kahit piso. Ibalik mo sa akin ang kahon. Ibalik sa iyo? Ang perang ito ay pambayad sa mga utang mo. Ligtas din iyon sa akin. Tama. Mas ligtas kay nanay. Bukod dyan, Victoria, may pera ka na ngayon. Hindi mo ba ako dapat bilhan ng sports car? Anong sabi mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na kailangan kong bumili ng bahay para sa pag-aasawa ko? Ngayon mayroon kang 150,000 piso.
Gamitin mo iyan para sa down payment ko. Mababayaran mo naman ang natitira sa paglipas ng panahon. Tama. Ang 150,000 piso na iyan ay pambayad sa down payment ni Zachary. Lubog ka na sa utang. Hindi na iyon mahalaga. Kapag may bahay na si Zachary, pagkatapos niyang magpakasal, makakatulong siya sa iyo. Mga walang hiya kayo. Ito ang retirement fund ni nanay. Gusto ninyo talagang gamitin iyan para sa down payment? Anong retirement fund? Pamilya naman tayo. Ang pera mo ay pera ko. At ang pera ng biyenan mo ay sa iyo. Kaya akin iyan. Mula ngayon, ako, si Victoria Reyes, ay pinuputol ang lahat ng ugnayan sa inyo. Ano ang sinabi mo, Victoria? Ulitin mo nga, sabi ko. Pinuputol ko na ang lahat ng ugnayan sa inyo. Hindi ka na ang nanay ko o kapatid ko. Wala na tayong ugnayan. Puputulin mo kami? Victoria, huwag kang magpakatangga. Bangkarote ka na at walang-wala ka. Sino pa ang tutulong sa'yo? Kahit magpasya ka ngayon, naputulin ang lahat ng ugnayan sa amin. Magsisisi ka balang araw. Napakagandang balita. Salamat pare. Sa susunod, ako na ang bahala sa inumin. Victoria, huwag kang padalos-dalos. Nanay, hindi ako padalos-dalos. Pinag-isipan ko na to. Anong klaseng pamilya sila? Mas mabuti na akong wala sila. Talaga mahal? Ngayon, umalis na kayo. Ito ang bahay ng biyanan ko. Hindi kayo tanggap dito. Bangkarote na ang asawa mo. At ngayon, puputulin mo na ang sarili mong pamilya? Huwag kang magsisi sa huli. Magsisi? Bakit naman? Ito ang totoo. Hindi kailanman na bangkarote ang kumpanya namin. Ano ang sinabi mo? Hindi bangkarote ang kumpanya? Hindi! Sabi mo, ibinenta mo ang kotse at bahay mo at may malaking utang ka. Ang kumpanya namin ay nagkaroon nga ng problema noon. Noon, talagang naisip ko na tapos na ang lahat. Pero sinabi sa akin ng kumpanya na ayos na ang lahat. Hindi ko inakala na noong bagsak na bagsak ako, ganito pala ang magiging reaksyon ninyo. Masasabi mong kami ni Victoria ay sinusubukan lang kayo. Kung sinuportahan ninyo siya bilang pamilya, saka kapag nakaraos ang kumpanya, sana binilhan ko pa rin si Zachary ng Rolls Royce. Nakakahiya. Talagang binigo mo ako. Hindi ka lang tumulong sa akin, kundi sinipa mo pa ako habang nalulugmok ako. Nakialam ka sa kasal ko, at pati ang dot para sa pangalawang kasal ko ay kinuwenta mo hanggang sa huling sentimo. Oh, Victoria! Sinabi lang namin iyon dahil galit kami. Tama, ikaw ang aking anak. Sa totoo lang, hindi kita kayang pabayaan. Sa palagay mo ba tanga akong maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Umalis kayo sa bahay ko ngayon din. Hindi kayo welcome dito. Buti naman at ligtas kayong dalawa. Sobrang nag-alala ako kanina. Pasensya na at pinag-alala kita, nanay. Hindi dapat ako nagsinungaling sa iyo. Alam naman nyo ang ginagawa nyo. Natutuwa lang ako at ligtas kayo. Victoria, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Ito lang, pangako. Hindi ko na uulitin. Oo, Victoria. Nagkamali rin ako. Hindi dapat ako nagsabi ng mga iyon o nagbalak laban sa'yo. Maging mas malaki kang tao at huwag kang magtanim ng galit. Huwag mo akong hawakan. Victoria, pamilya tayo. Ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Hindi ka pwedeng walang puso. Eksakto! Pamilya tayo! Ang sinabi mong putulin na ang lahat ng ugnayan ay sinabi mo lang dahil sa galit. Hindi iyon mabibilang. Sa galit mo lang iyon? Hindi iyon dahil sa galit. Seryoso ako sa bawat salitang sinabi ko. Mula ngayon, hindi na tayo pamilya. Kung gayon, bilhan mo ang kapatid mong lalaki ng bahay. At pangako, hindi na kita aabalahin pa. Gusto mong bilhan ko siya ng bahay? Mangarap ka na lang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo ngayon, kalimutan na ang bahay. Hindi ako magbibigay sa inyo ni isang kusing. Victoria Reyes, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos. Ano ang gagawin mo? Salamat, mahal, Bakit mo ako pinasasalamatan? sa pagtulong mo sa akin na mapagtanto kung sino talaga ang pamilya ko. Ikaw talaga. Mahal, bakit hindi natin dalhin si nanay sa syudad? Maganda sa probinsya, pero masyadong malayo. Mahirap para sa atin na alagaan siya kung may mangyari. Nanay, narinig mo ba iyon? Oo, narinig ko. Mag-iimpake na ako agad-agad. Sino ba sila sa tingin nila? Ang walang utang na loob na si Victoria at iyong loko na si Tyler. Ang kapal ng mukha nilang tratuhin tayo ng ganito. Pinalaki ko siya nang walang naging kapalit. Ngayong umaasenso na siya. Kunwari hindi na tayo magkakilala. Ni hindi man lang niya bilhan ang kapatid niya ng bahay para sa kasal. Napakawalang puso niya. Napakaayos ng lahat. Kailangan ko lang ang down payment niya at makakasal na sana kami ni Rachel. Pero ngayon, pinutol niya ang lahat ng ugnayan sa isang salita lang. At ni hindi na nga ako makakasal. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Ako ang nanganak sa kanya.
Dapat atin ang pera niya. Dapat kang bilhan niya ng bahay para sa kasal. Uy, Rachel, kumusta ka na? Anong nangyayari, Zachary? Ano na ang nangyari sa bahay natin para sa kasal? Hindi mo ba sinabi na ang kapatid mo ay tiyak na magbabayad para dito? Gaano na katagal? Rachel, maghintay ka lang ng kaunti pa. May mga pinagdadaanan lang ang kapatid ko, kaya hindi pa niya maibigay ang pera. Maghintay? Gaano pa ba katagal? Makinig ka, Zachary. Wala akong oras na iyak saya sa'yo. Binibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo pa nakuha ang bahay sa oras na iyon, hindi na matutuloy ang kasal. Tapos na tayo. Marami akong ibang pagpipilian at maraming manliligaw na mas mabuti pa sa'yo. Huwag mong iyak saya ang oras ko. Huwag, Rachel, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ako na ang bahala. Mahal na mahal ako ng kapatid ko. Tiyak na magbabayad siya. Kung talagang nagmamalasakit siya, tatanggi ba siyang sakupin ang down payment mo? Halatang ayaw kanyang tulungan. Sinasabi ko sa'yo, sa isang walang utang na loob na tulad niya, kung hindi gumana ang bait, magpakatigas ka. Dalhin mo ang nanay mo doon bukas at gumawa ka ng eksena sa opisina niya. Sa harap ng lahat ng empleyado niya at mga kliyente, tawagin mo siyang masamang anak. Isang walang utang na loob na walang pakialam kung mabuhay o mamatay ang sariling kapatid niya. Nagpapatakbo siya ng kumpanya ngayon, kaya napakahalaga ng reputasyon. Hindi niya ipagsasapalaran na mawala ang negosyo. Hindi ka na nga kailangang magsalita ng marami. Ibibigay niya ang pera. At huwag kang hihingi lang ng down payment. Ipabili mo sa kanya ang isang villa ng buo o ipagpatuloy mo hanggang sa malugi ang kumpanya niya. Bakit hindi ko naisip iyon? Rachel, henyo ka talaga. Gawin natin. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi mo makuha ang pera sa pagkakataong ito, siguradong wala na tayo. Hindi na ako makapaghihintay ng matagal sa dinadala kong ito. Kung hindi mo ito kayanin, wala akong magagawa kundi magpalaglag. Huwag mong gawin yan, Rachel. Ipinapangako ko. Maayos ko yan bukas. Bibilhan kita ng malaking villa. Hindi natin pwedeng hayaang ipalaglag niya ang apo ko. Kung ganoon, mas mabuting magmadali ka. Hindi na kami makapaghihintay ng matagal ng dinadala ko. Alam ko. Hindi ka na maghihintay ng matagal. Hayaan mo akong kausapin si nanay. Kailangan ko nang umalis. Nanay, bukas, dire-diretso tayo sa kumpanya ni Victoria para gumawa ng gulo. Kapag nakagawa na tayo ng eksena, tiyak na matatakot siya. At hindi lang iyon isang villa. Kailangan niyang ibigay ang lahat ng hiling natin. Pasok. Magandang araw, Ginoong Santos at Ginang Reyes. Ginang Reyes, nandito ang inyong nanay at kapatid na lalaki. Gumagawa sila ng eksena sa labas. Pinapanood sila ng lahat sa opisina. Alam kong hindi sila susuko ng ganoon kadali. Mahal, huwag kang magalit. Ipasok mo sila. Victoria, wala kang puso. Yumaman ka at itinakwil mo ang sarili mong ina. Hindi ka ba natatakot na gantihan ka ng tadhana? Tama nga, Victoria. Bilhan mo ako ng bahay para sa kasal ko ngayon din. O gagawa kami ng eksena sa opisina mo. Tingnan ninyo mismo. Mula nang magpakasal kami ni Victoria, Binigyan ni Victoria ang pamilya ninyo ng 474,000 piso. ang bila ng pamilya ninyo, ang inyong mga gastusin sa pamumuhay, ang inyong mga bayarin sa ospital. Binayaran ni Victoria ang lahat ng iyon. Pero noong nahihirapan siya, pinalayas ninyo siya. Paano kayo nangahas na humingi ng pera sa kanya ngayon? Kung magdudulot pa kayo ng gulo dito, lahat ng perang nakuha ninyo kay Victoria sa mga nakaraang taon, babalikan ko lahat hanggang sa huling sentimo. Bigyan mo ako ng 1,000,000 piso. 1,000,000. At kahit mamatay ako sa labas, hindi ko hihilingin sa iyo na alagaan mo ako. Nanay, lagi ninyong kinikilingan si Zachary sa buong buhay ko. Hindi ako nagreklamo. Pero, bakit ninyo ginagawa ito muli? Victoria, lagi ka namang responsable at maalalahanin. Pakiusap, tulungan mo si Zachary. Ito na ang huling beses. Luluhod ako sa harap mo. Nakikiusap ako sa iyo. Pag-usapan natin ito. Nanay, anong ginagawa mo? Oo, Victoria. 1,000,000 piso lang naman. Wala yun sa'yo. Tulungan mo ako. Nanay, Zachary, kayong dalawa. Mabibigyan ko kayo ng pera, pero kailangan ninyong sumang-ayon sa isang kondisyon. Basta't ibigay mo sa akin ng pera, hindi na problema kahit isang kondisyon lang. Sasang-ayon ako kahit 8 o 10 pa. Eksakto. Ibibigay nyo na lang sa amin ang 1,000,000 piso. Kapag nakuha ninyo na ang 1,000,000 piso, kayong dalawa ay hindi na dapat makipag-ugnayan kay Victoria. Mula ngayon, puputulin na ni Victoria ang lahat ng ugnayan sa inyo. Sige. Kapag nakuha ko na ang pera, ipinapangako ko. Hindi na ako muling makikita ni Victoria. Tama iyan. Kapag binigyan mo na kami ng pera, hindi na kami babalik at hindi na kami mangiistorbo kay Victoria. Sige, lahat ng sinabi ninyo ay naitala ko. Naipadala ko na sa inyo ang pera.
Kung sakaling maglakas loob kayo na mang-istorbo muli kay Victoria, tatawag ako ng pulis at isasakdal ko kayo sa korte. Kung ayaw ninyong makulong, kunin ninyo ang 1 milyong piso at mamuhay ng payapa. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na namin naabalahin. Narito ang card mo sa bangko. Ingatan mo. Hinati ko ang 1 milyong piso sa 2 card. Inilagay ko ang 300,000 piso sa mga investment na mababa ang panganib para sa pagre-retiro. Tungkol naman sa iba pang 700,000 piso, ilalagay ko sana ito sa isang deposito. Huwag mo nang subukang makuha ito. Nanay, hindi na ako makapaghintay. Pinipilit ako ni Rachel araw-araw. 3 araw na lang bago matapos ang kasunduan sa proyektong iyon. Pagkatapos noon, tataas ng 10% ang presyo. Kung walang down payment, hindi matutuloy ang kasal. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ito. Ano ang sasabihin ko kay Rachel? Ano ang magagawa ko? Noong kinuha natin ng pera, nanumpa tayo sa harap ni na Victoria at Tyler. Hindi na tayo hihingi ng pera sa kanya kailanman. Malibang mag-ipon para sa pagre-retiro. Nanay, kapag nakuha ko na ang bahay, ikakasal agad ako. Magkakaroon ako ng regular na trabaho at maninirahan ng maayos. Wala nang kalokohan. Bukod pa riyan, kapag kailangan mo na talaga ng taong mag-aalaga sa iyo, sa tingin mo ba talaga na si Victoria ay mananahimik lang at walang gagawin? 2 oras mo nang sinasabi iyan. Laging si Rachel, laging kasal. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Nagalit sa akin si Rachel kahapon. Iiwan niya ako kung hindi ko mabili ang bahay. 30 at ilan na ako. Sa wakas may nahanap akong taong handang makasama habang buhay. Sige, ikaw pa rin ang anak ko. Kung kakailanganin, isasantabi ko ang aking kapalaluan at hihingi ng tulong kay Victoria. Sige, panalo ka. Kunin mo ang 700,000 piso. Ibigay mo sa akin ang 300,000 piso. Pero linawin ko ang isang bagay. Ang perang ito ay para sa bahay at dote lamang. Huwag mong sayangin kahit 1 sentimo. Salamat nanay. Ipinapangako ko para doon ko lang ito gagamitin. Kapag natuloy na ang pagbili ng bahay, dadalhin ko si Rachel dito para makilala ka. Ang sosyal naman ng nabook mong private dining. Huwag mong sabihin na nakuha mo na ang pera para sa bahay natin. Tama. Pero 1 milyong piso lang ang ibinigay ng kapatid kong babae kay nanay. At si nanay, naglaan ng 700,000 piso para sa bahay natin. 1 milyong piso lang? Yung villa na nagustuhan natin ay nagkakahalaga ng mahigit 1,400,000 piso. Nagkaproblema ang kumpanya ng kapatid kong babae. 1 milyong piso lang ang kaya niyang ilaan sa ngayon. Bumili muna tayo ng bahay at pagtiyagaan natin. Kapag nakabawi na ang kumpanya niya, hihingi ako sa kanya ng dagdag. Nag-iisip ako, hindi na natin kailangang abalahin pa ang kapatid mo. May kilala akong taga-real estate na makakapagbigay sa atin ng presyong espesyal sa villa na nakita natin dati. Kung tayo mismo ang bibili, aabot ng mahigit 1,400,000 piso. Pero sa kakilala ko, makukuha natin ito ng mahigit 800,000 piso lang. Makakatipid tayo ng 600,000 dolyar. Rachel, tawagan mo na ang kontak mo. Bakit nagmamadali? May mga patakaran para sa insider deals. Kailangan mong bayaran ng buo. Mahigit 800,000 ang kailangan agad? Tama, kaya ilipat mo sa akin ang 700,000, tapos ipasin mo kay nanay ang isa pang 200,000. Ipadadala ko lahat sa contact ko para maisumite niya ang aplikasyon. Pagkatapos, igagalang ng developer ang insider slot. Rachel, mapagkakatiwalaan mo ba ang contact na ito? Nagtatrabaho siya sa Ginintuang Tuktok Mansyon bilang sales director. Ano kaya ang maaari niyang dayain sa iyo? Saka, makakakuha ka ng mas magandang presyo kapag binili mo ang bahay. At lahat ng perang maiipon mo mananatili sa bulsa mo. Kung makukuha natin ang insider discount, gagawin natin ang paraan mo. Pagkatapos ng hapunan, ililipat ko agad ang pera. Ikaw ang bahala sa pagtingin, sa kontrata, at sa lahat ng iba pa. Bahala na sa akin. Huwag kang mag-alala. Natanggap ang bayad sa Alipay, 700,000 dolyar. Huwag kalimutan na ipasend kay nanay ang isa pang 200,000. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si nanay pagdating ko sa bahay. Ganyan ang sitwasyon. Nanay, padalhan mo ako ng isa pang 200,000 piso. Kami ni Rachel ang bibili muna ng bahay. At pag-iisipan na lang natin ang iba mamaya. Parang sobrang ganda para totoo. Isang bahay na nagkakahalaga ng higit sa 1,400,000 piso. Paano naman bumaba ng ganyan kalaki ang presyo? Nanay, ano ba? Tigilan mo na ang kakaisip dyan. Magiging parte na rin naman siya ng pamilya natin.
Bakit naman niya tayo sasaktan? Tapos na ang transfer. Rachel, naipadala ko na sa iyo ang 200,000 piso. Kailan tayo magkikita ng contact mo para ayusin ang mga papeles? Tatawagan kita kapag oras na. Marami pang papeles na kailangang ayusin. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Maghintay ka lang. Sige, hihintayin ko ang balita mo, okay? Hintayin mo lang. Mabait pa nga ako para iwanan ka ng 100,000 piso. Pasensya na. Hindi maabot ang numerong iyong tinawag. Pakisubukan muli mamaya. Anong nangyayari? Bakit hindi ko matawagan si Rachel? Naku. Masama ito? Malapit na ang hapunan. Saan ka nagmamadali? Nanay, mauna ka nang kumain. Huwag mo na akong hintayin. Rachel! Rachel, buksan mo! Kung may kapal ka ng mukha na manloko sa akin, saka mo buksan ang pinto kung may tapang ka. Zachary, hindi ba sinabi sa iyo ng kapatid mong babae na lumipat na siya? Lumipat? Oh, lumipat siya kasama ang nobyo niya. Hindi mo ba alam? Teka, lumipat siya kasama ang nobyo niya, pero ako ang nobyo niya. Teka, hindi mo alam na kapag wala ka, may isang lalaki na umuuwi kasama si Rachel araw-araw at inakala ng lahat sa gusali na siya ang nobyo niya. Kumusta ang nangyari? Nahanap mo ba si Rachel? Tapos na ba ang usapan sa bahay? Naloko ako. Wala na ang lahat. May kasamang lalaki pala si Rachel. Alam ng lahat sa gusali. Ako lang ang hindi nakakaalam. Wala ni isang sentimo sa 700,000 piso ang natira. Kinuha niya lahat at tumakbo. Ang 700,000 piso mula kay Victoria ay dapat na magiging ligtas tayo sa pera. Ngunit halos wala pa sa ating mga kamay. Bago pa man ay naisahan na tayo ni Rachel ng lahat. Binalaan na kita sa simula pa lang na ang isang bahay na kulang ng 600,000 piso sa halaga sa merkado ay lubhang kahina-hinala at sinabi kong mag-ingat ka, ngunit nakinig ka. Ngayong nagkagulo na, kasalanan ko na lahat? Ako ang may kasalanan? Kung ikaw sana ay nanindigan at hinawakan mo ang kontrol sa ipon, makukuha ko ba ang ganoong kalaking pera para ibigay sa isang manloloko? Sinubukan kitang pigilan, ngunit nabulag ka sa pagnanasa at nagtiwala ka sa isang tagalabas, kaya ibinigay mo ang buo nating kayamanan para sa wala. At ngayon, ano ang gagawin natin? Paano nating mabubuhay mula ngayon? Ano bang kasalanan ko para maranasan ito? 1,000,000 piso, naging 100,000 na lang. Nanay, huwag ka nang umiyak. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay tumawag sa pulis. Kahit papaano, may natitira pa tayong 100,000 piso. Kahit na tumawag tayo sa pulis, hindi natin makukuha agad ang 700,000 piso. Ano pa ba ang magagawa natin? Sino ang hinahanap ninyo? Hinahanap namin si Zachary. Ano ang gusto ninyo sa kanya? Nandito kami para maningil ng utang. Kailan ka nagsimulang magkautang sa mga tao? Zachary, alam kong nandyan ka. Huwag ka nang magtago sa amin. Magbabayad ka ba o hindi? Bigyan mo kami ng sagot. Zachary, kung hindi mo bubuksan ang pintong ito, ipapaalam ko sa buong bayan kung ano ang ginawa mo. Noong panahong palautang ka kung saan-saan, hindi mo ba naisip na darating din ang araw na ito? Dahil sa lumalaking interes, ang kabuuan mong utang ay 300,000 piso. Magbayad ka na.
100,000 piso lang ang pera natin. Hindi natin kayang makalikom ng 200,000 piso na kulang. Tigil, pakitigil ang pagsira ng mga gamit. Naku, Kung gayon, ibigay mo na ang 100,000 piso bilang paunang bayad. 3 araw mong bayaran ang 200,000 piso na natitira. Kung hindi mo ito makakaya sa 3 araw, hindi lang namin sisirain ang mga gamit mo at doon matatapos. Kapag nangyari iyon, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Sige, sige. Boss, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko, babayaran ko ang 200,000 piso sa loob ng 3 araw. Sana nga, tara na. 200,000 piso iyon. Si Zachary, wala man lang matatag na trabaho. Saan siya kukuha ng 200,000 piso? Ang tanging makakatulong sa atin ngayon ay ang anak kong babae. Siguro dapat nating hilingan si Victoria. Nanay, naisip ko na. Si Victoria lang ang makakatulong sa akin ngayon. Nangako tayo sa kanya na kukunin natin ang 1,000,000 piso at hindi na siya guguluhin pa. Nanay, hiramin na lang natin sa kanya. Hindi ba't mayroon pa tayong 700,000 kailangang bawiin? Kaya gusto mong humingi ng 200,000 sa kanya ngayon at kapag nakabawi na tayo ng pera, babayaran natin siya. Oo, eksakto. Iyan talaga ang ibig kong sabihin. Gumagana iyan. Hindi naman natin kukunin ang pera niya nang walang kapalit. Hihiramin lang natin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko malinaw na ang usapan natin dati. Victoria, pumunta kami ngayon dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Sa 1,000,000 piso na ibinigay mo sa amin, na-scam kami ng 700,000. 100,000 na lang ang natitira sa amin. May biglang problema at kulang ako ng 200,000. Bakit problema ko ang pera mo? Pahiramin mo kami ng 200,000 para malagpasan namin ito. Na-report na namin ang scam at kapag nabawi na ng pulis ang lahat ng 700,000 hanggang sa huling sentimo, babayaran ka namin agad kasama ang interes. Kailangan lang namin ito pansamantala. Hindi ka namin sasamantalahin. Naitala namin lahat doon sa opisina. Ang 1,000,000 piso ay isang beses na kabayaran para sa lahat ng alitang may kinalaman sa sustento. Pareho kayong personal na nangako na kunin ang pera at iwan akong tuluyan. Ang nakasulat na kasunduan ay hindi dapat balewalain. Noon, masaya ninyong kinuha ang pera at umalis kayo. Ngayong nawala na sa inyo ang pera at nabaon kayo sa utang, bumabalik kayo at inaasahan ninyong ililigtas ko kayo. Wala akong obligasyon na sagutin ang mga bunga ng inyong mga ginawa. Kung patuloy ninyo akong ginagambala sa aking kumpanya, kukuha ako ng abogado para idemanda kayo. Nanay, dahil hindi tayo direktang papautangin ni Victoria, gagawin natin ito sa ibang paraan. Bibili ako ng mga materyales ng utang sa pangalan ng kumpanya niya, tapos ibebenta ko ng mura para may pera para mabayaran ng utang na 200,000 piso. Kapag nabawi na ang perang dinaya sa atin, gagamitin natin ito para bayaran ang mga supplier. Hindi. Masasaktan natin si Victoria nang hindi niya alam. Kung singilin siya ng mga supplier, maaaring malubhang maapektuhan ang negosyo niya. Binebenta lang natin ang mga materyales para sa pansamantalang pera. Hindi naman natin sila lolokohin sa pagbabayad. Kapag nahuli na ng pulis si Rachel at nabawi ang 700,000 piso, babayaran natin agad ang lahat ng supplier ng buo. Hindi mawawalan ni kahit piso si Victoria. At saka, pinagkakatiwalaan ako ng mga supplier na ito. Hindi nila inaayos ang mga kwenta ng mahigit 1 buwan. Kaya hindi sila maniningil sa lalong madaling panahon. Hindi ito magdudulot ng malaking pinsala sa negosyo ni Victoria. Ginagawa lang natin ito dahil wala na tayong ibang pagpipilian. Sa palagay ko, makatuwiran iyon. Sige, alam mo ang ginagawa mo. Gawin na natin. Kung sisihin ka ni Victoria kapag nalaman niya, kakausapin ko siya. Napili ko na ang 4 matagal ng supplier ng mga materyales sa konstruksyon. Mayroon silang semento, magaan na bakal na frame, at mga panel na pampalamuti, lahat ay maaaring makuha ng pakyawan at utang. Kapag nakuha na natin ang mga materyales, ibebenta natin ang mga ito sa maliliit na kontratista sa 60% ng presyo. Madali nating makukuha ang 200,000 piso. Pero gagamitin natin ang pangalan ng anak ko. Paano kung mahuli tayo? Ako ang humawak sa lahat ng order noong araw. Ang mga supplier ay akala na ako ang tagapamahala sa pagbili ng kumpanya. Hindi nila kailanman tinitignan ang pirma ng legal na kinatawan.
Sapat ang tiwala nila sa akin para payagan akong kunin ang mga gamit at bayaran mamaya. Walang mangyayaring mali. Sa 3 araw na ibinigay sa atin ng mga maniningil ng utang, 2 na lang ang natitira. Pagkatapos, bisitahin natin sila isa-isa bukas ng maaga. Umorder muna ng mga mamahaling materyales, yung mga madaling ibenta. Kapag may 200,000 piso na tayo, bayaran agad ang utang. Ginang Reyes, natapos ko nang suriin ang kargamento. At eksakto, sa napagkasunduan natin ang dami, magbabayad kami ng 60% at ililipat ko na agad ang bayad sa iyong kwenta sa bangko. Sige, kapag nag-clear na ang bayad, pwede ninyo nang kunin ang mga paninda. Talagang naibenta ito sa halagang 200 at 40,000 piso. Ang galing. At may matitira pa tayong halos 40,000 piso. Nanay, nagawa natin! Ang pagbebenta ng pangkat na ito ng mga materyales sa konstruksyon ay nagbigay sa atin ng 200,000 piso para mabayaran ang utang. Ang natitira pang mga 40,000 piso ay sasapat para sa ating pang-araw-araw na mga gastos. Ito ang maglalayo sa atin sa mga maniningil ng utang, kahit sa ngayon. Sa wakas, hindi na natin kailangang harapin ang mga gunggong na maniningil ng utang. Kapag nabawi ng pulis ang 700,000 piso na dinaya sa atin, babayaran natin ng buo ang mga tagapagtustos at magiging maayos ang lahat. Tama. Babayaran kita ng 200,000 piso ngayon din. Huwag mo na akong kulitin ulit, okay? Sige, kapag nakabayad ka, patas na tayo. Mga Ginoo, ano po ang maitutulong namin sa inyo ngayon? Nandito kami para makipag-areglo kay Ginang Reyes. Noong nakaraang buwan, ang inyong kumpanya ay kumuha ng mga materyales sa aming 4 na tindahan at dapat na bayaran ngayon. Sandali lang po. Magandang araw po. Sa reception, mayroon pong 4 na supplier ng materyales sa konstruksyon. May mga pick-up slip na humihingi ng bayad na 200 at 40,000 piso. Mahal, kumuha ka ba ng mga materyales kay Wayne at sa iba pa? Hindi. Kakaiba iyan. Sabi ng reception, nandito sina Wayne at ang iba, humihingi sa atin ng 200 at 40,000 piso. Tingnan natin. Sige, naiintindihan ko. Ihatid sina Ginoong Wayne at ang iba pa sa conference room. Opo, Ginang Reyes. Ginang Reyes, matagal na tayong magkatrabaho ng walang anumang problema. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Zachary na lubos mo siyang binigyan ng autorisasyon na kumuha ng malaking proyektong pangkomersyo. Kumuha siya ng mga materyales na nagkakahalaga ng 200 at 40,000 piso na pabatch na ang bayad ay dapat mula sa inyong kumpanya sa katapusan ng buwan. Ngayon, duna ang bayarin, kaya nandito kami para singilin kayo. Mga Ginoo, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ngunit, hindi ko kailanman inaprubahan ang anumang ganoong proyektong pangkomersyo. Ni hindi ko binigyan ng autorisasyon si Zachary na bumili ng mga materyales na ito. Wala akong alam sa padalang ito. Dati na siyang kasama mo sa mga tawag sa negosyo. Nagtitiwala kami sa reputasyon ng inyong kumpanya. Kaya naman kami nagbigay ng walang segurong utang. At ngayong itinatanggi ninyo ang utang, mawawalan na ba kami ng 200 at 40,000 piso? Pakiusap, manatiling kalmado. Tatawagan ko si Zachary. Lahat, pakiusap, huminahon kayo. Kung totoo ito, kung gayon, si Zachary ay nakakuha ng mga produkto sa pamamagitan ng pandaraya gamit ang pangalan ng ating kumpanya. Hindi tayo tatakas sa responsibilidad. Zachary, ginawa mo ito nang hindi ko alam at ginamit mo ang pangalan ng kumpanya ko para kumuha ng materyales mula sa 4 na supplier na may utang na kabuo ang 200 at 40,000 piso. Totoo ba yan? Victoria, hindi yan ang iniisip mo. Sinusubukan ko lang na makaraos sa pamamagitan ng paghiram ng pondong pambayad. Kapag nabawi ng pulis ang 700,000 piso, babayaran ko ang lahat ng agad-agad. Kinuha mo sa akin ang 1,000,000 piso at isinumpa mong hindi mo na ako iistorbohin. Tapos ginamit mo ang pangalan ng kumpanya ko para bumili ng mga paninda ng utang.
May ideya ka ba kung gaano kalaking problema ang idinulot mo sa akin at sa mga taga-Tustos? Victoria, hindi mo yan masasabi. Kung tutuusin, hindi mo yan pwedeng sabihin ng ganyan. Ako ang kapatid mo, kung tutuusin. Naloko ako at nabaon sa utang. Anong masama sa paggamit ng pangalan ng kumpanya mo para makaraos ako? Kapag nahuli ng pulis si Rachel at mabawi ang 700,000 piso, babayaran ko ang bawat sentimo agad-agad. Tsaka, malaki ang pera ng kumpanya mo. Mahigit 200,000 piso ay wala lang sa iyo. Tigilan mo ang pagiging makitid ang isip. Kakausap ko lang si Zachary. Talagang kumilos siya ng walang pahintulot ko at ginamit ang pangalan ng kumpanya ko para bumili ng utang. Makatitiyak ka, hindi ka mawawalan ng kahit isang sentimo. Aayusin natin ito sa 2 hakbang. Una, ang kumpanya ay mag-aabono ng buong 200 at 40,000 piso at ideposito ito sa mga kwenta ninyo sa loob ng 1 linggo. Pangalawa, kokolektahin namin kaagad ang lahat ng dokumento, maghain ng reklamo sa pulis at idemanda si Zachary. Makukuha natin ang lahat. Akala ko, puputulin ng 1,000,000 piso lahat ng ugnayan natin at hahayaan na natin ang isa't isa. Pero patuloy nila akong hinihila sa gulo nila. Tungkol sa paunang bayad, inayos ko na para sagutin ito ng finance. Tungkol sa pagdemanda sa kanila para mabawi ang utang, ang legal ang bahala sa lahat. Salamat sa Diyos at nandito ka. Kung hindi, dahil sa patuloy na pagsasabuatan ng pamilya ko laban sa akin, hindi ko talaga kayang kumapit. Narito ako. Haharapin natin ng magkasama ang bawat problema. Pananagutin ng batas si Zachary. Sa lahat ng kanyang pananagutan, hindi siya makakawala. Kaya, tutulungan ba tayo ni Victoria na bayaran ang bayarin sa mga supplier? Umayag na siya na bayaran agad ang mga supplier. Sa kaibuturan, malambot pa rin ang kanyang puso dahil sa ugnayan ng dugo, hindi niya kayang panagutin ako. Napakagaling. Ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala sa pagbabayad. Kailangan lang nating mahuli ng mga pulis si Rachel at mabawi ang pera. Sige na, nanay. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ko ito bayaran, hindi magsasalita si Victoria. Pamilya naman tayo. Ginoong Santos, walang butas ang ating ebidensya, kaya ihahanda ko kaagad ang demanda sibil. Isampa ito sa korte at ipaihatid ang patawag at mabawi ang hindi pa nababayarang bayad. Sa tuwing bibigay ako, lalo nila akong ginigipit. Hindi na ako kokompromiso para sa pamilya. Mula ngayon, gagawin natin ito ayon sa tamang proseso. Kapag mas maaga nating naitatag ang pananagutan sa pamamagitan ng batas, mas maaga rin nating matatapos ang walang tigil nilang panliligalig. Ang 240,000 piso na inabante natin ay maaari ring mabawi kay Zachary sa pamamagitan ng demanda. Laging isinasaalang-alang ni Victoria ang ugnayan ng pamilya na ang pinakamalala, pagagalitan lang ako. Hindi naman niya talaga akong gagawan ng anuman. Zachary Reyes, may padala po kayo? Pumirma po dito. Hapunan, ngayong gabi. Paano tayo napadalhan ng patawag? Talaga bang inademanda tayo ni Victoria? Wala siyang puso. Hindi niya pinapahalagahan na pamilya tayo. Bukas, haharapin natin siya sa trabaho at pipilitin nating bawiin ang demanda. Ano bang ginawa ko para maranasan ko ito? Ang sarili kong anak na babae, dinademanda ang kapatid niyang lalaki. Kasalanan mo to. Kung hindi mo sana nagdulot ng lahat ng ito, hindi ka sana ginaganyan ni Victoria. Sasamahan kita bukas para makipagkita kay Victoria at ipapaliwanag natin ng maayos ang lahat. Kapag nakita natin si Victoria, maging banayad ka hanggat makakaya mo. Gawin mong maawa siya sa atin, di ba? Sige, nanay, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Kung hindi makikinig si Victoria at ayaw magpatalo, gagawa ako ng eksena. Wala siyang magagawa sa sariling kapatid niyang lalaki.
Kamusta? May takdang oras po ba kayo? Ang schedule ni Ginang Reyes ay puno ngayon. Bini-bini, kami ang nanay at kapatid na lalaki ni Ginang Reyes. Nakilala mo na kami dati at may apurahang personal kaming pag-uusapan sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Dalhin sila sa silid ng pagtanggap. Kaya pala, dumating sila. Tiyak na tungkol ito sa patawag. Salubungin natin sila sa silid ng pagtanggap at linawin natin ang lahat. Victoria, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Ibabawi mo ba ang demanda? Nawalan na ng pag-asa si Zachary. Kaya't ginamit niya ang pangalan ng kumpanya mo para bumili ng mga supply ng may utang. Kapag nabawi ng mga pulis ang 700,000 piso, babayaran namin ang bawat sentimo ng bayarin sa tagapagtustos, di ba? Victoria, magkapatid tayo at ang 240,000 piso ay hindi malaking halaga para sa kumpanya mo. Kaya bakit mo pa ito dinadala sa hukuman at iiwan mo akong walang takasan? Noong kinuha mo ang pera, nangako ka nang nakasulat na iiwan mo na akong mag-isa. Pagkatapos ay dinaya mo ang mga tagapagtustos ng mga materyales na nagkakahalaga ng higit sa 200,000 piso na pinilit ang kumpanya kong sagutin ang bayarin ng maaga. Iyon ang sumira sa aming mga plano sa pananalapi at paulit-ulit, ginamit mo ang ugnayang pampamilya para samantalahin ang aking pasensya, ngunit hindi na ako magpapatalo. Talaga bang wala kang puso? Papanoorin mo ba akong makulong dahil hindi ako makabayad? Nagsimula ng iproseso ng korte ang kaso. Ang pag-withdraw ng demanda ay nangangailangan ng mga legal na kondisyon. Hindi mo pwedeng basta na lang bawiin kapag trip mo, at ang utang na pananagutan mo ay hindi maiiwasan. Kung hindi uubra ang pakikipag-usap, magkakampo kami sa opisina niya araw-araw hanggang sa pumayag siyang i-withdraw ang kaso. Hindi ba masamang ideya na harangan ang pasukan niya araw-araw kung lalong magagalit si Victoria at mas mahirap nang i-withdraw ang kaso? Huwag kang mag-alala, araw-araw may mga kliyenteng pumapasok. Mananatili kami sa lobby at gagambalain ang negosyo niya. Sa loob ng ilang araw, susuko siya at lalapit sa atin. Seiya, gagawin natin ang paraan mo. Bukas ng umaga, pagka umaga, andito tayo. Ang mahalaga lang sa akin ay ma-withdraw ang kaso para hindi natin kailangang bayaran ang 200,000 at 40,000 piso. Sa ugali nila, hindi sila madaling susuko. Malamang, pupunta sila dito para guluhin tayo araw-araw. Alam kong mangyayari ito. Ang ginagawa lang nila ay guluhin ako. Sa pamilyang tulad ng sa akin, talagang wala akong masabi. Naipaalam ko na sa management ng building. Kung magtatambay sila dito para gambalain ang negosyo, hihilingin ng management na umalis sila ayon sa patakaran. Samantala, magpapatuloy ang legal team natin ayon sa plano at naka-schedule ang pagdinig. Buti na lang nandito ka. Kung hindi, hindi ko kakayanin ang walang katapusang emosyonal na pangingikil na ito. Ginang Reyes, ang iyong ina at kapatid na lalaki ay humaharang sa mga elevator at pinipigilan ang mga kliyente na nakakaabala na sa trabaho natin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kapitan Ramos, naipaalam ko na sa management kanina. Ang dalawang ito ay walang lehitimong dahilan para nandito at ginugulo ang mga negosyo ng mga nangungupahan. Pakisabihan silang umalis ayon sa patakaran. Siya, kayong dalawa, sumama kayo sa akin at tingnan natin. Kayong dalawa, sa mga karaniwang lugar ng gusali, bawal kayong tumambay ng matagal o humarang sa mga bisita. Umalis kayo agad. Kung hindi, magsasagawa kami ng aksyon ayon sa patakaran ng gusali. Nandito ako para makita ang kapatid kong babae. Hindi ninyo ako maaaring palayasin. Hinihintay namin si Victoria na bumaba at bawiin ang demanda. Kung hindi namin siya makita, hindi kami aalis. Kung ipipilit ninyong manatili at gambalain ang aming trabaho, isasama namin ang anumang mga pagkalugi na dulot nito sa aming demanda sa korte. Ano? Mas malaki pa ang utang namin? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito. Ituloy ninyo iyan at mas malaki ang utang ninyo. Tyler, huwag mo kaming bantaan ng dagdag na pinsala. Ang isang kapatid na babae na nagdemanda sa sariling kapatid na lalaki ay talagang wala ng puso
Kung hindi mo mapapababa si Victoria dito ngayon para pag-usapan ang pagbawi ng demanda, magkakampo kami sa tabi ng elevator at tatangging umalis. Lahat, sabihin ninyo kung patas ba ito. Ang sarili kong kapatid na babae ay dinemanda ako. Habang nakatayo lang siya at pinapanood ang kapatid niyang nalulunod sa utang. Sige, huwag ninyo kaming tulungan. Pero ngayon, dinedemanda ninyo kami at iniwan ninyo kaming walang matakutan. Patuloy ninyong ginugulo ang kaayusan ng publiko at nagkakalat ng mga masasamang kasinungalingan. Kokontakin ko na ngayon ang administrasyon ng gusali upang idokumento ito at ingatan ang mga video ng seguridad. Isusumite namin ang lahat ng ebidensya sa korte. Bukod sa paghingi ng kabayaran para sa nawalang produktibidad, hihingi rin kami ng danyos para sa pinsala sa reputasyon na dulot ng inyong panliligalig. Kapitan Ramos, pakiasikaso ninyo ito. Hindi ninyo ako maaaring palayasin. Nandito ako para makita ang sarili kong kapatid na babae. Hindi ninyo kami maaaring palayasin. Wala na kaming matakbuhan. Paano naging walang puso ang isang anak na babae? Tinalikuran niya ang sariling kapatid at iniwan niyang walang-wala ang kapatid at ang kanyang ina. Victoria Reyes, ikaw na walang utang na loob. May pera ka para magpatakbo ng kumpanya, pero sinira mo ang sarili mong kapatid. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. At ikaw rin, Tyler. Akala mo, dahil may pera ka, makakapag-upa ka ng mga siga para saktan ang sarili mong pamilya? Hindi pa ito tapos. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Tingnan mo to. Victoria, walang utang na loob ka. May pera ka para magpatakbo ng kumpanya, pero sinasadya mong dayain ang sarili mong kapatid? Makukuha mo ang nararapat sa'yo. Dahil lang sa mayaman ka, umuupa ka ng mga tao para saktan ang sarili mong pamilya? Hindi pa ito tapos. Iniiwan mong walang paraan para mabuhay ang sarili mong ina at kapatid. Sobra na. Ako ba talaga ang anak nila? Bakit nila ako sinasaktan ng ganito? Huwag mo nang isipin iyan. Basta't manindigan ka, makakawala ka sa kanila. Huwag kang mag-alala. Naubos na nila ang huling awa ko. Victoria, umalis ka! Kailangan mong ihinto ang demanda ngayon! Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, ihinto mo ang demanda. Hindi talaga namin kaya ang mahigit 200,000 piso. Habang binabantayan ng seguridad ang opisina at ang garahe, harang tayo sa lahat ng pagkakataon. Kaya, makukuha ba natin siya sa entrance ng complex? Hindi nila kayang bantayan lahat ng pasukan sa buong oras. Maaga o huli, uuwi siya sa pangunahing gate. Babantayan natin ang main gate umaga at gabi. At pagkatapos ng ilang araw, mahuhuli natin siya. Kung hindi iyon gumana, maghihintay tayo sa labas ng building niya. Ito lang ang pagkakataon natin. Kung mapipilit natin siyang bawiin ang kaso, ilang mahirap na araw ay walang anuman. Victoria, nakikiusap ako sa iyo na maawa ka. Pakiusap, maawa ka at bawiin ang kaso. Talagang hindi namin kayang bayaran ngayon ang 240,000 piso. Pamilya tayo, kaya kailangan mo bang dalhin ito sa korte at gawin tayong katatawanan? Seguridad. Wala sa inyong dalawa ang residente dito, kaya hindi kayo maaaring humarang sa mga residente sa gate. Umalis agad, o ipapaalam namin sa namamahala ng property at tatawag kami ng pulis. Nandito ako para makita ang sarili kong kapatid, kaya bakit hindi kami makapaghintay sa gate? Noong pinilit mo akong maghiwalay, hindi mo ako trinato bilang pamilya. Noong malapit nang mabagsak ang kumpanya ko at humingi ako ng tulong sa iyo, hindi mo ako itinuring na pamilya. Noong dinaya mo ang mga supplier ko ng 240,000 piso, hindi mo ako itinuring na pamilya. Kaya, paano mong nangahas na lumapit sa akin ngayon? Kailangan ba talaga nating pumunta sa pagdinig at magbayad ng danyos? Saan ako kukuha ng pera na yun ngayon? Hindi gagana ang pang-iistorbo sa kanya. At matatalo ako sa korte. Kailangan kong ipagsapalaran ito. Makakahanap ako ng pagkakataon na maharang siya. Pipilitin kong pirmahan niya ang kasunduan sa pag-aayos at pagbasura ng kaso sa mismong lugar. Habang nakapiyansa ka, mahigpit na bawal sa iyo ang mang-istorbo sa kabilang partido. Kung lalabagin mo ito, ikukulong ka agad.
Victoria, hindi mo ako bibigyan ng anumang paraan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Dragon, may ipapagawa ako sa iyo. Hindi problema ang pera. Zachary, kahit anong balak mo, mas mabuting wag mo nang ituloy. Nanay, huwag kang mag-alala. Sisindakin ko lang si Victoria para pumayag siya. Hindi ko naman talaga siya gagawa ng masama. Mabuti naman. Pero kahit anong gawin mo, huwag mo nang saktan ulit si Victoria. Uy, ganda. Pwede bang magtanong ng direksyon? Paano pumunta sa construction road? Pinapaikot-ikot tayo ng GPS. Nakikita mo ba ang sangandaan sa unahan? Kumaliwa ka at magpatuloy, makakarating ka roon? Aling sangandaan? Tingnan mo, iyon ang nasa unahan. Pirmahan mo na lang, iurong mo ang lahat ng kaso at mawawala na ang utang na 240,000 dolyar. Papahatid kita sa bahay. Gagawin mo pa ito sa sarili mong kapatid para lang takasan ang mga utang mo. Kahit pilitin mo akong pumirma ngayon, gagamitin ko ang lahat ng ebidensya ngayon para idemanda ka ulit at haharap ka lang sa mas mabibigat na kaso. Ginang Reyes, mas mabuti pang pumirma ka na lang at huwag ka nang mag-atubili. Victoria, huwag mong gawing mahirap ang lahat. Makipagtulungan ka lang at makakaiwas tayong lahat sa kahihiyan. Hindi ko ito pipirmahan. Buiset! Hindi ka matututo hanggang sa huli na. Dragon, turuan mo siya ng leksyon. Anong ginagawa mo? Naku! Nasa gulo si Victoria! Kapitan Ramos, Pwede mo bang pahiramin ako ng ilang tauhan? may kailangan akong ayusin. Sige, magkita tayo sa pasukan ng complex mamaya. Ang ganda mo talaga. Kasal ka man o hindi, pwede pa ring magsaya ang mga tauhan ko sa'yo. Wala kang hiya. Pakawalan mo ako. Buwisit ka. Huwag mong subukan ang kapalaran mo. Tigil! Mahal, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital ngayon. Hindi ako makapaniwala na talagang umupa ng mga tao si Zachary. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ko siya hahayaan na makalusot. Hindi pa nga ako nababayaran. At ngayon, nadamay pa ako sa gulo na ito. Pagbabayarin kita nito mamaya. Victoria, nawala ako sa aking sarili kaya nagawa ko ang desperadong hakbang na ito. Patawad. Halimaw ako. Pwede mo akong bugbugin, pero pwede bang kalimutan na natin ang nangyari? Huli na. Zachary, hindi kita hahayaang makawala. Victoria, paanong naging wala kang puso? Mayaman ka naman? Ano bang masama sa pagtulong mo sa akin? Kasalanan mo kaya napunta ako sa ganito? Matapos ang lahat ng kasamaang ginawa mo, wala ka pa ring pagsisisi at ikaw pa ang may ganang sisihin ako. Tinawagan ko na ang pulis. Hahayaan kong ang batas ang bahala dito. Wala akong pakialam sa gulo ng pamilya mo. Pero dahil sa'yo, Zachary, nadamay ako at naipit dito. Kailangan mong bayaran ang bayad ko at lahat ng pagkalugi ko ng buo. Victoria, pakiusap. Maawa ka. Bawiin mo ang lahat ng kaso. At huwag mo nang ipakulong ang kapatid mo. Alam niyang mali siya. Tuwing sumusuko ako noon, dinulot lang nito ang walang katapusang pananakit at mga pakana. Pumunta ka sa opisina ko. Sinundan mo ako sa garahe at sa kapitbahayan. Pagkatapos ay umupa ka ng mga tao para pilitin akong pumirma sa kasunduan. Matagal nang naubos ang pasensya ko. May mga saksi tayo at pisikal na ebidensya. Kumuha na kami ng abogado para tipunin ang lahat ng ebidensya at isusumite ko ito sa korte. Wag, Victoria! Ayokong makulong! Magkapatid tayo, dugot laman! Victoria, pakiusap. Maawa ka at bawiin mo ang mga kaso. Pamilya tayo. Kung mahatulan ang kapatid mo, masisira ang pamilyang ito. Nanay, anak mo rin ako. Hindi mo ba napapansin iyon? Kung hindi nakarating si Tyler sa oras ngayon, ang mga taong inupahan ng anak mo ay sasaktan ako. Alam kong buhong ang kapatid mo. Masahol pa siya sa hayop. Pero hindi ko kayang tumingin lang at panoorin siyang sirain ang natitirang buhay niya. Pakiusap, patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Tyler, umalis na tayo. Hayaan na nating pulis ang bahala sa iba. Dadalhin muna kita sa ospital.
Alam mo, nanay, kung inisip mo ako kahit isang beses, Hindi tayo mauuwi sa ganito. Tinanggap namin ang trabaho at walang nakuha kami. At ngayon may kaso na kami. Babayaran mo ang bawat sentimo na napagkasunduan natin. Dagdag pa ang nasayang naming oras at mga gastos. Tiniis namin lahat ng panganib na ito ng walang kapalit. Kailangan mong bayaran ang bawat sentimo. Nanay, ngayon, may utang tayo sa magkabilang panig. Hindi sasapat ang ipon natin para mabayaran iyon. Wala na tayong ibang pagpipilian. akala natin na ang panggugulo kay Victoria ay magpapasuko sa kanya. Sino ang makakaalam na isang maling hakbang? Ay magdudulot sa atin ng ganitong suliranin. Zahari. Si Dragon at ang kanyang mga tauhan ay dumarating araw-araw para hingi ng kanilang komisyon. Talagang wala na akong maisip at ayaw man lang akong makita ni Victoria. Nanay, dahil ayaw tayong makita ni Victoria, susubukan na lang natin ang ibang paraan. Huwag kang mangahas na magbalak ng isa pang masamang plano. Hindi ka pa ba natuto sa aral? Nasa ganitong kalagayan na ako. Paano pa akong makakapagplano ng anuman? Talaga? Gusto ko lang na pumunta ka at kausapin ang biyena ni Victoria at hilingin sa kanya na mamagitan sa pag-imbita kina Victoria at sa kanyang asawa pabalik sa bahay para sa hapunan. Tapos, makikita na natin sila, tiba? Sa palagay ko, maaaring gumana iyon. Pagdating ng panahon, sabihin mo kay Victoria kung gaano ka nahihirapan, kung ayaw pa rin niyang magpatinag. Magwala ka ng todo at akusahan mo siyang iniwan ng kanyang ina para mamatay at hinayaang maparusahan ang sarili niyang kapatid. Tapos, hayaan mo ang mga taga-bayan ang magpasya kung sino ang tama. Hindi talaga ako makapaniwala, Victoria. Zachary, kung gusto mong pumunta ka mag-isa. Hindi ako pupunta. Itinutulak mo si Victoria sa bingit. Pagkatapos kong mag-eskandalo sa kanyang kumpanya, lubos na akong napahiya. Ngayon gusto mong lokohin ko si Ginang Santos para maging tau-tauhan mo. At hindi ko gagawin iyon. Kung hindi ka pupunta, maghihintay na lang ako sa hatol ng korte. Mababaon ako sa utang at makukulong. At hinding-hindi na ako makapagmataas ng ulo. Ang pamilya natin ay nawalan na ng lahat. Magsisikap man ako sa buong buhay ko, hindi ko pa rin mababayaran ang utang ko kay Dragon. Paano ka mabubuhay mag-isa? Sige, pupunta ako. Pero hayaan mong linawin ko, kung malalaman ito, hinding-hindi na ako maglilinis ng panibagong gulo mo. Si Zachary ay hindi natututo, pero kung hindi ko siya tutulungan, masisira ang buhay niya. Nako. Ginang Reyes, anong sorpresa? Tuloy po kayo. Ginang Santos. Sina Victoria at Tyler ay abala sa pagpapatakbo ng kumpanya sa syudad. Bihira na silang makauwi. Pwede mo bang tawagan at anyayahan sila sa bahay para sa hapunan ngayong katapusan ng linggo? Maghanda tayo ng lahat ng palihim at sorpresahin ng mga bata. Matagal ko na silang hindi nakita. Sobrang nangungulila ako sa kanila. Tatawagan ko sila ngayon din. Matagal na kitang hindi nakita. Talagang nangungulila ako sa'yo. Kung hindi ka abala ngayon, iuwi mo si Victoria pagkatapos ng trabaho. Sige, iluluto ko lahat ng paborito mong ulam. Pagdating ng mga bata dito, kakausapin ko si Victoria ng maayos at tatanungin kung maayos ba ang pakikitungo ni Tyler sa kanya. Hindi na kailangan. Mabait at tapat na tao si Tyler. Mabuti ang trato niya kay Victoria. Ha, tama iyan, Ginang Reyes. Maupo po kayo. Lalabas ako sa hardin at pumili ng mga gulay na gusto ng mga bata. Pagbalik ni Victoria, luluhod ako sa harap niya. Basta bawiin niya ang mga kaso at patawarin si Zachary. Sa kanyang ginawa, mamamatay pa ako kung iyon ang paraan. Tumawag si nanay at hiniling na umuwi tayo. Halos hindi na tayo nakakatikim ng mainit na lutong bahay na pagkain. Matagal na nating hindi nakita si nanay. Maglaan tayo ng oras para sa kanya ngayon. Nandito ka na sa wakas. Handa na ang hapunan. Umupo na kayo at kumain. Ang negosyo sa syudad ay abala ba kamakailan. Dahil sa wakas, may libre kang oras, manatili ka rito at magpahinga ng ilang araw. Victoria, nakikiusap ako sa'yo. Bawiin mo ang mga kaso laban kay Zachary. Siya ang kapatid mo sa ama. May pera ka at sariling kumpanya. Pero nakatayo ka lang habang papasok siya sa kulungan. Bilang ina niya, hindi ko kayang tiisin. Mayaman man o hindi, ang isang anak na babae, hindi dapat iwanan ang sariling kapatid, ang walang puso. Eksakto. Siya ang sarili mong dugo at laman. Paano mo kayang tumayo lang at panoorin siyang makulong? Ginang Reyes, huwag ninyong itong intindihin ng mali. Pero kung may bumabagabag sa inyo, umupo tayo at pag-usapan natin. Hindi naman sa ayaw kong pag-usapan ito, pero ayaw akong makita ni Victoria kamakailan, kaya naparito ako sa iyo. Isang tabi muna natin ang lahat.
Lumuhod ka ngayon sa publiko para pilitin ang mga bata at hindi iyon kasing simple ng iyong paglalarawan. Victoria, sabihin mo sa amin ang nangyari. Sa loob ng maraming taon, patuloy akong nagbigay ng pera sa pamilya ko at binilhan ko pa sila ng villa. Pero noong nagkaproblema ang kumpanya ko at umuwi ako para humingi ng tulong, pinalayas ninyo ako at sinubukan pa ninyong puwersahin akong hiwalayan si Tyler? Wala man lang kayong konsiderasyon sa akin. At pagkatapos, ginamit ni Zachary ang pangalan ng kumpanya ko para nakawin ang 200 at 40,000 piso. Pagkatapos siyang palayain sa piyansa, yung tinatawag kong kapatid ay umupa pa ng mga tauhan para agawin ako. At kung hindi, dahil kay Tyler. Ngayon, iyan ay hindi mo nakikita araw-araw. Isang pamilyang may kakaibang dinamika. Huwag mong sabihin iyan. Baka hindi natin alam ang buong istorya. Gusto mo ng patunay? Nasa akin mismo ito, Abogado Wayne. Pakipadala ang audio recording ng iligal na pagdakip sa telepono ko. Pagkatapos, kunin ang lumang mga kontrata sa supply at gumawa ng 100 kopya. Victoria, wag mo akong sisihin! Itinulak mo ako sa sulok! Victoria, wag mong gawing mahirap ang lahat. Makipag-usap tayo ng maayos para lahat tayo ay hindi mapahiya. Victoria, may puso ka ba? Ang yaman-yaman mo. Kaya pala ganoon ang totoong nangyari. Kaya pala sobrang nasaktan siya. Binabaliktad ng matandang iyon ang katotohanan, sinamantala ang awa ng mga tao sa matatanda at nagtayo ng bitag para konsensyahin si Victoria. Sobra naman iyon. Anak, ang dami mong pinagdaanan. Matapos ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi kay nanay? Napakabuti ni Victoria sa iyo. Paano mo nagawa na tratuhin ganoon? Baliw na baliw ka. Victoria, anak ko, mali ako. Nanay, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang ganyan. May 200,000 piso sa card na ito. Sapat na para sa iyong pamumuhay sa pagre-retiro. Pero si Zachary, ang kaso ni Zachary ay hindi na pag-uusapan. Hahawakan ito ayon sa batas. Hindi na ito nakasalalay sa akin. Sobra na ang nagawa ko para sa iyo. Ay enjoy mo na lang ang iyong pagre-retiro. Huwag ka nang lumapit sa akin ulit. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko na kayong aabalahin. Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Marami kang pinagdaanan, Sinta. Mula ngayon, ito na ang bahay mo. Ang mga problemang iyon ay wala nang kinalaman sa iyo. Malinaw ba? Salamat. Ang kulit mo. Sa wakas, tapos na ang lahat. Pagbalik natin sa syudad bukas, ayusin na natin ang bayarin sa supplier. Sige, kahit anong sabihin mo, mahal. Mahirap ang araw ninyong dalawa. Dito na lang muna kayo ngayong gabi. Buti na lang at ipinagtanggol ako ni nanay ngayon. Kung hindi, maaaring tumagal ang gulo na ito magpakailanman. Sige, magpahinga na kayong dalawa. Aayusin ko na ang kwarto ninyo. Susunod po, nanay. Ha. Wala nang sino man ang mang-aapi sa iyo dito. Salamat, mahal. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Naglalambing? Hindi iyon. Sa wakas, nabayaran ko na lahat ng utang ko sa kanila. Naglalambing pa rin? Halos matapos ko na ang kwarto. Magpahinga na kayo. Opo, nanay. Babayaran natin ang supplier bukas. Tapos, malinis na ang lahat. At makakapagsimula tayong muli. Oo, puro magandang balita iyan. Tapos na ang masamang kabanata. Huwag na nating pag-usapan ang malungkot na bagay ngayon. Oo, tigilan na natin. Oo nga, mahal. Bukas, hindi muna natin pag-uusapan ang trabaho ngayon. Wala ni isang sentimo. Ano ang pag-uusapan natin? Ang ganda ng panahon ngayon, ang sarap ng luto ni nanay, ang paggising ng tanghali bukas, kahit ano maliban sa mga libro at kontrata. Sige na, bumalik na tayo sa kwarto natin at magpahinga. Kahit ano pa iyan, makakapaghintay hanggang sumikat ang araw bukas. Ngayong gabi, ikaw ang boss. Iyan ang asawa ko. Ginoong Santos, Ginang Reyes, huwag niyo kaming sisihin sa pag-aalinlangan dahil may natitira pang bayarin. Hindi talaga kami mapakali. Nagkaroon lang ako ng mga personal na bagay-bagay sa pamilya, kaya na-delay ang pagbabayad. Inimbita ko kayo ngayon dito para bayaran ng buo ang lahat ng utang namin sa inyo. Napakabuti ninyo, Ginang Reyes. Ngayon, makukuha na namin ang pera namin. Nabayaran na ang buong balanse ng mga materyales. Patuloy tayong magtulungan sa mga darating na taon. Kitang-kita ko na pareho kayong tapat na tao. May nahanap akong oportunidad sa negosyo sa ibang bansa. Iniisip ko kung interesado ba kayong dalawa na kunin ang pagkakataong iyon. Pahahalagahan namin kung kayo ang magpapakilala, Ginoong Wayne. Sige, nagpapakilala lang ako. Kung magtatagumpay, nasa sa inyo na iyon. Napakaganda. Talagang lalago ang kumpanya natin. Naghiwalay kami ni Belinda mga 7 o 8 taon na ang nakalipas at hindi ko na siya narinig mula noon. Paano siya biglang naging mataas na opisyal ng ating dayuhang kasosyo? Ang binatang dati sumusunod sa akin kung saan-saan
at ginagawa ang lahat ng gusto ko, Tyler, ay naging matagumpay sa kanyang karera. At mayroon siyang kamanghamanghang asawa sa tabi niya. At ako namang mag-isa sa ibang bansa sa mga taong ito, nabigo sa bawat relasyon. Bakit siya binigyan ng masaya at matatag na pamilya? Ginoong Santos, Ginang Reyes, pahintulutan ninyo akong magpakilala ng formal. Ito si Belinda Garcia. Mula sa punong tanggapan ng ating kasosyo sa Ibayong Dagat, may buong autoridad na kumilos para sa kanila. Lahat ng mga darating na order sa dayuhang kalakalan, mula sa pagpapatapos ng kontrata hanggang sa pagpapadala, ay hahawakan at susundan ni Ginang Garcia. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Santos. Ikinalulugod ko kayong makita, Ginang Garcia. Hindi ko inaasahan na, pagkatapos ng lahat ng mga taon, magkikita tayong muli sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa negosyo. Ginang Garcia, malayo ang inyong nilakbay para pag-usapan ang partnership na ito. Mahaba nga ang biyahe. Siguradong pagod na pagod kayo. Masyado kayong mabait, Ginang Reyes. Ang maghatid ng panalo para sa magkabilang panig ay bahagi lang ng aking trabaho. Tungkol sa mga gastos ng produkto, logistics, sa Ibayong Dagat, at mga paunang dami ng order, mayroon akong ilang katanungan na kailangang linawin. Lahat ng kanyang lambing at debosyon ay dating para lang sa akin. Ngayon, ibinibigay niya lahat iyon sa iba. Hindi ko ito tatanggapin. Ang deal na ito ang pinakamagandang tsansa ko upang makalapit sa kanya. Kung may mga issue sa datos sa mga detalye ng kontrata mamaya, kailangan nating mag-ugnay agad kapag napirmahan na ang lahat. Ginoong Santos, magdagdag tayo sa WeChat para mas madali tayong mag-ugnay. Kailangan kong panatilihin ang malinaw na mga hangganan upang hindi mag-isip ng mali si Victoria. May kakaiba sa pagitan nila. Ang ating mga susunod na transaksyon sa partnership na ito ay marahil hindi magiging maayos. Kapag nakasiguro na ang partnership na ito, magkakaroon ako ng maraming paraan upang gumawa ng mga pagkakataon na makapag-isa kasama si Tyler. Hindi kailangang magmadali. Tyler, sinuri ko ang mga tuntunin kagabi at nakakita ako ng butas na kailangan nating pag-usapan ng detalyado ng personal. Bakit ka lang nagpapadala ng mensahe kapag wala si Victoria sa paligid? Iniiwasan mo ba siya ng sadya? Ang iyong kumpanya ay mag-host ng team building barbecue sa campus sa susunod na linggo. Nagkataon na may ginagawa akong pananaliksik malapit at inanyayahan akong sumali, kaya maaari nating gamitin ang libreng oras upang tapusin ang mga natitirang detalye. Mabuhay, Ginang Garcia. Anong kasosyo sa negosyo ang sumisira sa team building event ng iba? Halata ang pake niya. Noong nasa paaralan tayo, ikaw ang pinakamahusay sa pag-ihaw ng liempo. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi ka pa rin nawawalan ng husay, hindi ba? Sinasabayan ko lang, kung gusto mo ng talagang masarap, Ginang Garcia, maaari kang pumunta sa isang restaurant. Si Ginang Garcia, ang bagong dating, ay tila sobrang lapit kay Ginoong Santos. Kaya pala siya'y nagtatrabaho ng malapit sa kanya buong panahon, kaya matagal na silang magkakilala. Pwede naman sana nating pag-usapan ang negosyo sa opisina. Pero kailangan niyang maging malagkit sa retreat. Halatang gusto niyang makita ng lahat. May abo ka ng uling. Hindi mo na kailangang mag-abala. Ako na ang bahala. Pwede naman nilang pag-usapan yun sa opisina, pero kailangan niyang lumapit ng ganoon sa kanya para lang ipamukha sa akin. May nakalap akong mainit na chismis sa retreat ngayon. Ngayon, ang chismis ay tungkol kay Ginang Garcia at sa mga tao. At talagang malala ang chismis na ito. Si Ginang Garcia ay isang mayamang babae mula sa ibang bansa. Bumalik ba siya para sa dating kasintahan? Baka nagkabalikan na sila. Tingnan mo mismo, ngayon na, ang buong kumpanya ay nagsasabi na ikaw at si Belinda ay nagkabalikan na at na may matagal na kayong relasyon. Victoria, maniwala ka sa akin. Iniwasan ko talaga siya. Siya ang paulit-ulit na lumalapit sa akin. Ang mga litrato at chismis na ito, gawa lang niya lahat iyan. Iniiwasan mo? Sa pagpapaayos ng damit mo sa kanya. Sinasabi mong iniiwasan mo siya, pero ang buong kumpanya ay nagchichismis tungkol sa inyong dalawa. Paano ako maniniwala sa'yo? Alam kong may paka na siya, pero hindi ko siya mapipigilan o kontrolin ang sasabihin ng mga tao. Hindi mo ba ako basta mapagkakatiwalaan? Magtitiwala ba ako sa'yo? Dapat ba akong manood ng mga chismis tungkol sa'yo at sa ibang babae, tapos ngingiti at sasabihing ayos lang? Tyler, talaga namang binigo mo ako. Nanatili akong malayo.
Wala naman akong ginawa, pero ayaw niya akong paniwalaan. Masyado siyang galit ngayon. Wala siyang maririnig sa akin. Kapag kumalma na siya, sasabihin ko lahat ng ginagawa ni Belinda at ipapaliwanag ko lahat. Hindi naman sa hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Ang point ay sana sinabi niya sa akin nang mas maaga tungkol sa nakaraan nila ni Belinda. Sa halip na malaman ko pa mula sa ibang tao at unti-unting alamin ang totoo mula sa mga litrato. Victoria, alam ko ayaw mo akong marinig ngayon. Hindi kita pipilitin. Magpahinga ka. Nasa sala lang ako. Kapag handa ka ng mag-usap, nandito lang ako. Ginang Garcia, hayaan kong linawin ito. Hihinto na kami sa lahat ng pagtutulungan. Simula ngayon, malinaw na hindi ka nakatutok sa proyekto, kaya ang pagpapatuloy ng ating samahan ay makakaabala lamang sa aming operasyon. Dahil lang sa ilang chismis, tatalikuran mo ba ang napakalaking kontrata sa export? Paulit-ulit, sinubukan mong paghiwalayin kami ni Victoria. Ang pagkakaroon ng katuwang na tulad mo ay pabigat lamang. Mas gugustuhin kong mawala ang negosyo kaysa magparaya muli. Ako ang buong mananagot. Magkakaroon ng tauhan sa reception na mangangasiwa sa proseso ng pagwawakas. Mangyaring umalis na kayo sa gusali. Sige, nanalo ka sa labang ito, pero hindi ko ito pababayaan. Hintayin mo lang. Kung tuluyan nating wawakasan ang pagtutulungan, malulugi ba ang kumpanya? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Basta't nagtitiwala pa rin tayo sa isa't isa, kayang bawiin ang anumang lugi. Agad niya itong tinanggihan ng walang pag-aatubili. Handang isakripisyo ang kanyang sariling interes para sa akin. Ano kung hindi matuloy ang negosyo? Kapag nahukay ko na ang iyong nakaraan, at ilantad kung sino ka talaga, tingnan natin kung makapamumuhay pa kayong dalawa ng payapa. May patitingnan ako sa'yo. Ito ang iyong paunang bayad. Binibining Garcia, nakumpirma ko na ang sariling kapatid ni Victoria, si Zachary, ay pinaghihinalaan ng pandaraya at nagsisilbi na ngayon ng sentensya. Dati, umupa rin siya ng isang tao dahil sa sama ng loob upang kidnapin si Victoria. Noong panahong iyon, naganap din ang isang tangkang panggagahasa. Nakakaunti ang nakakaalam. Napakahusay. Sapat na ito upang sirain siya. Isang kaakit-akit na negosyante na may napakaruming nakaraan. Sa sandaling isapubliko ko ang lahat ng ito, masisira siya. Maaga o huli, si Tyler ang magsasampa ng diborsyo. Victoria, Tyler, tingnan natin kung paano kayo magpapatuloy sa pagpapanggap na masaya sa pag-ibig ngayon. Titiyakin kong malaman ng buong industriya ang maruruming sikreto ng pamilya ninyo at sirain ang reputasyon ninyong dalawa. Victoria, ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng basura ka talaga. Mukha siyang sobrang profesional. Sino ang mag-aakalang ang dami niyang sikreto? Ginoong Santos, Ginang Reyes. Umaapaw ang mga mapanirang post sa lahat ng pangunahing platform. May mga kasosyo natin sa negosyo na tumawag na para magtanong sa atin at lumalabas din ang mga negatibong mensahe offline. Si Belinda ang may gawa nito. Hindi niya matanggap na tapos na ang pakikipagsosyo natin. Sinadya niyang gamitin ang nakaraan ko para saktan ako. Napakasama niyan. Sinadya niyang puntiryahin ang pinakamalalim na sugat ng mga tao. Sinusubukang sirain hindi lang si Victoria, kundi pati na rin ang buong kumpanya. Legal, kumilos agad. Ingatan ang ebidensya ng paninirang puri. Makipag-ugnayan sa mga platform at ipatanggal ang lahat ng maling post. Tech, subaybayan ang mga IP address at tukuyin kung sino ang nag-post. Kasabay nito, maglabas ng opisyal na pahayag na naglalahad ng buong katotohanan. Opo, Ginoong Santos. Nauunawaan ko. Kukunin namin agad ang ebidensya. Aaksyonan namin agad. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang nangyari sa iyo ay karanasan ng isang biktima. Hindi isang mantsa. Hindi natin kailangang magtago. Gusto niya tayong paghiwalayin, ngunit hinding-hindi iyon mangyayari. Ayoko lang na ang mga peklat na ito ay laging binubuksan. Mula ngayon, poprotektahan kita sa lahat. Opisyal na pahayag. Tagapangulo Wayne, sana magkaroon tayo ng pagkakataong magtrabaho nang magkasama sa hinaharap. Ginoong Santos, Ginang Reyes, sa kabila ng ingay online, dumalo pa rin ba kayong dalawa sa reception? Dapat na kayong maghiwalay ngayon, bago kayo maging katatawanan ng industriya. Walang kasalanan ng asawa ko at siya ay biktima ng isang krimen. Wala kang karapatang punahin siya. Tungkol sa iyong mga malisyosong kasinungalingan at paninirang puri, iningatan namin ang ebidensya at magsasagawa kami ng legal na aksyon upang panagutin ka.
nanatili kang mahinahon sa krisis, agad mong ipinagtanggol ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng legal na paraan at sumuporta ka sa iyong asawa sa lahat ng pagkakataon. Tapat ka, mapagpasyahan, at isang pambihirang talento. Binata, nakita ko ang nangyari. Kapag nahaharap sa mga malisyosong pag-atake, nagpakita ka ng malinaw at may prinsipyong paninindigan. Bihira iyon, Tagapangulo de la Cruz. Sobrang bait mo. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang asawang lalaki. At ayokong madamay ang aking asawa sa mga maling chismis. Ilang dekada na akong nasa internasyonal na kalakalan at mayroon akong matatag na ugnayan at mga mapagkukunan. Naghahanap ako ng mapagkakatiwalaang kabataan na makakasama. Dahil gusto mong pumasok sa internasyonal na kalakalan, bakit hindi ka sumama sa akin sa pagpapaunlad ng mga pamilihan sa ibang bansa? Tutulungan kita. Salamat, Tagapangulo de la Cruz. Kami ay may karangalan. Salamat sa pagkakataon, Tagapangulo de la Cruz. Hindi ka namin bibiguin. Ha! Magaling akong humusga ng pagkatao. Magaling kayong magkasama at matatag at maaasahan kayo. Sumama ka sa akin at makakaabot ka ng malayo sa mga pamilihan sa ibang bansa. Sinuri namin ang kasalukuyang kalagayan ng aming pondo at matatag ang aming daloy ng pera sa lokal, sapat upang masakop ang paunang puhunan para sa aming sangay sa ibang bansa. Bumalik na ang aming reputasyon sa lokal na merkado at maraming kliyente na dating nag-aalangan ay lumalapit na ngayon upang makipagtrabaho sa amin na nagpapakitang kinikilala na naman kami ng mga tao. Ang mga maling paratang ni Belinda ay lubusang nabunyag. Naiintindihan na ng publiko at ng aming mga kasosyo ang buong kwento at unti-unting bumubuti ang reputasyon ng aming kumpanya. Susunod, Maaari nating ituon ang lahat ng ating pagsisikap sa paggamit. ng mga yaman sa ibang bansa ni Tagapangulo de la Cruz. Si Tagapangulo de la Cruz ay may malalim na ugnayan sa ibang bansa, kaya ang kanyang tulong ay makapagliligtas sa atin mula sa maraming magastos na pagkakamali. Una, plano kong bumuo ng isang pangkat para sa negosyo sa ibang bansa at makipag-ugnayan sa mga kliyente sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Ganap naming sinusuportahan ang planong ito dahil matatag na ang aming lokal na negosyo, perpektong panahon na upang palawakin ang aming presensya sa ibang bansa. Sa lungsod ng Pag-asa, mayroon akong matatag na ugnayan sa mga kasosyo sa negosyo at mga pisikal na tindahan. Ang merkado doon ay may napakalaking potensyal. Kung interesado kayo, maaari akong manguna at tulungan kayong magbukas ng sangay sa lungsod ng Pag-asa. Victoria, ano sa tingin mo? Ito ay isang magandang pagkakataon at handa akong sumama sa inyo sa pagpapalawak sa bagong merkado na ito. Maninindigan tayo ng magkatabi, sa loob man o labas ng bansa, basta't kasama ko siya, kahit saan ay parang tahanan. Tagapangulo de la Cruz, napagpasyahan naming samantalahin ang pagkakataong ito at lubos na italaga ang aming sarili sa pagtatatag ng aming presensya sa merkado ng lungsod ng Pag-asa. Napakagaling. Hinahangaan ko ang ganitong katapangan. Susunod, ipakikipag-ugnay ko ang aking koponan sa inyo para sa mga detalye ng pagpapatupad. Matapos ang lahat ng paghahandang ito, magbubukas na tayo sa lungsod ng Pag-asa, Canada, isang sangay sa ibang bansa. Salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at pagsisikap. Para sa bagong merkadong ito, sabay-sabay nating haharapin. Bati sa ating pandaigdigang paglawak. Naasikaso ko na ang lahat sa lungsod ng Pag-asa. Ang pangkat, mga pasilidad, at mga kasosyo ay handa na. Sige, ituloy ninyo. Naniniwala ako sa inyong dalawa. Salamat sa iyong suporta, Tagapangulong de la Cruz. Hindi ka namin bibiguin kung babalikan natin ang lahat parang isang katawa-tawang komedya. Ngunit natutuwa ako na nagkapit tayo sa isa't isa. Ang pagdaan sa bagyo ang nagpakita sa atin kung gaano tayo kahalaga sa isa't isa. Marami akong paghihirap na naidulot sa iyo. Mula ngayon, babawiin ko lahat sa iyo. Para sa ating kinabukasan, mahaba pa ang ating lalakbayin. Kailangan mong bumawi sa akin. Naku, ikaw! Marami na akong narinig tungkol sa inyong dalawa, at ngayon ay nakatatag na kayo sa lungsod ng Pag-asa. Inaasahan namin ang malapit na pakikipagtulungan na may tagumpay para sa ating dalawa bilang ating pinagsamang pangarap. Sa hinaharap, naniniwala ako na mapapalago natin ang merkado ng magkasama. Naaalala mo noong nagsimula tayo? Noong ang gusto lang natin ay patuloy na palakihin ang negosyo natin sa ating bayan, hindi akalain na makakaabot tayo sa ibang bansa? Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. May mga pagsubok at pagkakataon. Ngunit ang pinakamahalaga ay nandyan ka palagi sa tabi ko. Ang lahat ng ating mga problema ay nasa likod na natin. Ang ating negosyo ay patuloy na lumalaki at mayroon tayo sa isa't isa. Ito na ang pinakamagandang bahagi ng buhay at ngayong tapos na ang mga alitan sa nakaraan. Mula ngayon,
ipagpapatuloy natin ang pagpapatayo ng negosyo, mananatili tayong magkatabi at mabubuhay ng mapayapa sa bawat taon. Zachary, umiiyak na naman ang nanay mo. 3 buwan ka na rito. Bakit wala ka pang trabaho? Bakit pa mag-abala? Yung mga pangit na trabaho, kaunti lang ang sweldo. Ilang daang dolyar sa isang buwan. Malapit na 70 ang nanay mo. Hindi na natin kayang mabuhay sa perang inuutang. Noon, kung mabuti ang pagtrato mo kay Victoria, hindi ka sana napunta sa ganitong kalagayan. Huwag mong banggitin ang walang utang na loob na iyon. Kung hindi sana siya naging masama ang puso, napunta ba tayo sa ganitong kalagayan? Kung hindi tayo naging ganoon kasakiman noon, at hindi natin pinilit si Victoria na makipagdiborsyo at magpakasal muli, tayo sana ay nabubuhay pa rin ng komportable. Zachary, puntahan natin si Victoria at humingi tayo ng tawad sa kanya. Kumusta? Nandito ba si Victoria Reyes? Hinahanap niyo ba sina Ginoong Santos at Ginang Reyes? Noong nakaraang buwan, inilipat nila ang kumpanya sa ibang bansa. Narinig ko na ng ibang bansa ang buong pamilya at hindi na bumalik. Nang ibang bansa sila? Paano iyon nangyari? Paano siyang basta na lang umalis nang hindi man lang nagpaalam? Tapos na. Lubos na tayong nawasak ngayon. Hindi na natin siya mahahanap. Pasensya na, wala ng serbisyo ang numerong tinawag mo. Mangyaring suriin ang numero at subukang muli. Sana, hindi ako naging masyadong sakim noon. Maaaring katulad ako ng mga taong ito, namumuhay ng maayos. Kung naging mabait lang sana ako kay Victoria at mas inalagaan ko pa siya, hindi sana tayo napunta sa ganito. Nanay, magpahinga ka muna. Huwag mong sobrahan. Ayos lang ako. Ang makita na yumayabong ang mga gulay na ito ay nagpapasaya sa akin. Napakamaalalahanin mo. Naglaan ka pa nga ng malaking bahagi ng hardin para sa akin. Mahal, nakuha natin ang kontrata sa sangay sa ibang bansa. Ang negosyo nating pagsasaayos ngayon ay sumasaklaw sa buong kanlurang baybayin. Ang galing. Sa nakalipas na ilang taon, unti-unti tayong lumago. At sa wakas ay nakatayo na tayo ng matatag dito. Sabay nating ginawa ito. Noon, Ang paglipat ng ating punong tanggapan dito mula sa ating bayan ay talagang tamang desisyon. Malayo sa lahat ng kaguluhang iyon, makapagtutuon tayo sa pagpapalago ng negosyo. Kung maayos kayong dalawa, makakapanatag ako. Ang makasama kayo sa pagtanda ko ay sapat na sa akin.